mga kasari, good afternoon po sa ating lahat. Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mami LB, ang tinderang Ilocana ng Isabela. Kumusta kayo mga kapwa ko kasari? Hayan, ang gandang magyaw-yaw ngayon kasi kapag ganitong oras ay walang masyadong nabili. Ewan ko, siguro ay tinatamad na silang lumabas kasi nga ang init ng panahon. At isa pa, hayan, naihatid ko ng anak ko sa school kaya walang nang iistorbo sa aking pag-vlog. Kaya ang gandang magyaw-yaw ngayon. So, and for today's video, ang gusto kong i-share sa inyo ay kung ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin mapapalago ang ating sari store in a simple and effective way na pala mga kasari. So, ako, ang aking ginagawa, hayan, ang isang naisip ko na maganda at effective para lalo pang lumago ang aking tindahan ay ang maaga akong nagigising. Hayan, 5 o'clock pa lang in the morning ay gising na ako. Hayan, nakaugalian ko na yata ang gumising ng maaga. Kahit gusto ko pang matulog, ay para na akong hinihingla na bumangon na. Hayan, at ang una kong ginagawa, nagtitimpla na kagad ako ng aking kape, tapos didiretso na ako dito sa aking tindahan. So, based on my observation nga pala mga kasari, ay napansin ko na yung mga 5:30, hayan, ay mabenta na dito sa aking sari-sari store. Bumibili na sila ng mga frozen foods, yung mga niluluto nila sa umaga, kagaya ng itlog, mantika, tuyo, noodles, tapos yung mga twin pack na kape ay napaka-fast moving sa akin mga kasari. So, hayan, dire-diretso na yan, hayan, hanggang sa 7 o'clock. Kapag 7 o'clock naman, yung mga estudyante naman ang pumapasok dito sa aking tindahan. Ang binibili naman nila ay number 1 is face mask, tapos yung mga pabango, polvo, ganyan naman yung mga estudyante. At ang number 2, hayan, na aking ginagawa ay hindi ako nagpapawala ng barya. Hayan, dapat ay may mga sapat tayong barya. Kasi yung mga iba, bibili lang sa'yo kahit isang stick lang ng sigarilyo. Pero ang purpose niya is magpapabarya lang. Yung mga gano'n na technique ng mga bumibili sa akin ay hindi ko yun sinusuklian mga kasari. Kasi ang hirap ng barya ngayon. Tapos yun lang ang bibilhin niya. Magpapabarya lang. Hirap na hirap ako kung saan lang ako nagpapabarya mga kasari. Pero kung ang bibilhin niya ay 50 above, ayan, talagang binabaryahan ko na kasi sayang naman yun mga kasari. Kaya kailangan na may mga sapat tayong barya. Yung mga bills like 50 pesos, yung 20, hayan, madalang lang sa akin yan mga kasari. Kaya hirap na hirap ako kung minsan sa barya. Kaya ang ginagawa ko kapag may mga hente ako na darating ay talagang nagpapabarya ako. So, hayan mga kasari ang isa kong ginagawa. At ang pangatlo, hayan, dapat ay palagi tayong naglilista kung ano yung mga items na wala na sa atin. Hayan, yung mga hinahanap ni Tomer ay dapat ay may maibigay tayo. At kung ano yung nire-request nila na dapat bumili ka ng ganito, hayan, bumibili ako mga kasari pero pakunti-kunti lang. Kung isa, dalawa, ganyan. Hayan, hindi, at ang isa ko pang ginagawa, hindi porke mabili sa akin ang noodles, example lang, ay yun na lang talagang binibili ko yung mga homey, payless, ganyan. Dapat ay magdagdag din tayo ng iba kasi yung mga ibang customer ay nagsasawa naman na sila sa palaging homey chicken, homey beef, ayan, kaya kailangan ay maghanap din tayo ng paraan yung panibago ba sa paningin nila. Kasi yung ibang customer, hayan, bibili sa iyo, nag-iikot yung mata nila, yan, tinitignan nila kung ano pa yung mga iba nating paninda, tapos
mamaya ayan, ipagkakalat na ay doon ka na lang bibili kay Kwanta kasi marami kang mapagpipilian. Ganon din sila, kaya dapat hindi tayo mag-focus kung ano lang yung mabili sa atin, ayun na lang talaga ang binibili natin. Dapat magdagdag din tayo ng mga panibagong items. Ayan, kahit pa kunti-kunti lang mga kasari, basta may maibigay lang tayo kay Tomer. At ang pang-apat, ayan, ito ay hindi ko rin naman masasabi na hindi ko nagagawa, pero dapat ay iwasan din nating magsungit sa ating mga customer. Kahit ano ba yun, naiinis ka na sa kanila kasi ano ba yun, ibig ko sabihin, dapat magtimpi tayo or tayo na lang ang mag-adjust. Hindi natin ipapakita sa kanila or ipapahalata sa kanila na naiinis na tayo. Ayan, kasi minsan may mga customer din naman na makulit, tapos yung attitude niya ay iba ang dating sa iyo. Ayan, nai-encounter ko din yan mga kasari. Kaya kung yung si Tomer na yun ay talagang nainis na ako, hindi ko na lang talaga ipinapahalata. Ayan, so tayo na lang ang mag-adjust sa kanila mga kasari. At ang panglima, ayan, ito ang pinaka-importante. Huwag tayong magpapautang ng sobra kasi dyan tayo nalulugi. So ako mga kasari, ayan, ako ay nagpapautang din. Hindi ko naman masasabi na hindi ako nagpapautang dito sa aking mga kapitbahay, ganyan, ayan. Pero may limit. Pero kung talagang nag-over na siya sa limit, ay sinasabi ko na talaga na ay tama na kasi wala akong malaking puhunan. Ayan. Tapos yung iba, na-experience ko rin yung iba na kunwari bibili lang sa'yo sa una, tapos kukwentuhan ka kung ano-ano lang yung pinagkukwento niya, tapos mamaya nakikiride on ka naman, yan, mamaya uutang na yan. So ako, ang ginagawa ko ay hindi ako masyado nakikipag-usap, lalo na kung babae yung kagaya ko, yung mga kasing edad ko, ganyan ba, hindi ako masyado nakikipag-usap o nakikipagpintuhan kasi alam ko na yung technique ng iba. Ayan, nakukuha ka ng sa kwento-kwento tapos mamaya utang ka na. Buti sana kung uutang, marunong din magbayad. Hindi kung ano pa yung nakautang, siya pa yung galit kung sisingilin mo na. Yung iba nga nagkaka-amnesia na. Ayan, pag ipaalala mo may utang kang ganito, kunwari nagkukunwak-kunwarian, ewan ko kung nagkukunwak-kunwarian lang na nakalimutan nga o talagang sinadya niyang hindi na magbayad. Yung iba nga inaabot na ng ilang months. Pero yung mga ganun ay hinahayaan ko na lang basta hindi na siya makakaulit sa akin. Ayan. Kaya sa tagal-tagal ko na rin nagtitindahan mga kasari, ay dyan ako natuto na noon open ang utang sa akin. Nahihiya ba akong maningil, pero kakapal din pala ang mukha ko pag nasanay ka na sa ugali ng mga tao. Ayan, kaya ako noon nahihiya akong magprangka ba sa mga uutang na hindi ako nagpapautang. So bigay lang ako ng bigay. Ayan, yung padala ng mister ko, yon ang inaabono ko. Pero ngayon hindi na, iniba ko na yung estilo ko na gano'n. Ngayon natuto na akong magsabi na ay pasensya ka na, hindi ako nagpapautang kasi konti lang ang puhunan ko. So yung mga ganun, matuto ka rin pala na kakapal din pala ang mukha mo sa mga alam mong may ba yun sa amin kasi tiwod sa aming mga Ilocano yung ganun na klase ng tao na hindi marunong magbayad. So yung nga iba nga pag nakautang na sa iyo, hindi na yan bibili sa ibang tindahan na yan. Akala mo yung yung may dito na hindi na siya lilingon sa tindahan mo, nakadiretso na yung tingin niya sa kalsada, naka-straight na kumbaga. Ayan, yan ang napansin kong isa sa mga customer kong nangungutang. Kaya ngayon ako ay natuto na talagang hindi na ako nagpapautang ng sobra-sobra, kinokontrol ko na talaga. So yan lang mga kasari. Wait lang at may nabila.
So, ipagpapatuloy ko mga kapwa ko kasari ang aking pagyayaw kasi may bumili lang ng 5 brief. So, ayan, ang bintahan ko ng brief ay 40 pesos ang isang piraso. So, bumili siya ng 5, so naka 200 na naman ako mga kasari. So, ayan mga kasari, ang aking maisishare na naman sa inyo. Ayan, ito ay naisip ko lang na i-share. Ayan, so, sa aking mga subscribers, ayan, maraming salamat po, at sa aking mga silent viewers, ayan, at sa aking mga viewers, maraming salamat din po sa inyo, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, baka naman po, please lang po pakishare, like, and comment to my channel. So, ayan lang, at sa aking mga kapwa katindera, laban lang tayo sa buhay, kahit tayo ay napapagod araw-araw. So, happy selling na lang sa ating lahat. God bless us, and bye!